Ikinagulat ng lahat ang kumalat na balita ng bigla ang pagpanaw ng dating boyband member na si Liam Payne noong October 16, 2024. Halo-halong reaksyon at teorya ang kumalat sa internet sa kung ano ang tunay na dahilan ng nangyari sa popstar. We begin with breaking news. Former band member of the band One Direction, Liam Payne, has died. I'm David Owens. One Direction reacting this afternoon to the sudden death of their bandmate Liam Payne. The 31-year-old died after falling from a third-story hotel balcony. We're hearing reports that a former member of One Direction, Liam Payne, has died after falling from the third floor of a hotel in Buenos Aires. Former One Direction singer Liam Payne has been found dead in Buenos Aires, aged 31. Media in Argentina that former One Direction star Liam Payne has been found dead at a hotel in Buenos Aires in Argentina. Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Ipinanganak noong August 29, 1993 ang singer-songwriter na si Liam James Payne sa Wolverhampton, England. Hindi naging madali ang buhay para sa kanya dahil na rin sa mga health issues na kinaharap niya noong bata pa siya. Premature ng ilang linggo nang ipinanganak si Liam. Kasabay nito ang problema niya sa kidney. Ayon sa kanyang autobiography, isa sa kanyang bato ay may peklat at hindi nagfa-function ng maayos. Kinailangan niyang tumanggap ng 32 injections araw-araw para sa treatment ng kanyang kidney. Hindi naging madali ang sitwasyon para sa singer dahil nakaapekto din ito sa kanyang career. Samantala, nanatiling nakasuporta ang kanyang mga magulang na sina Jeff at Karen at ang dalawang nakatatanda niyang kapatid na sina Nicola at Ruth sa mga pangarap ng kanilang bunso. Aktibo ang binatilyo sa mga sports kung saan pangarap niya na maging Olympic runner sa edad na 14 bago siya nagpalit ng karera. Member din siya ng Wolverhampton at Belston Athletics Club kung saan nag-excel siya sa cross-country running. Nagsimula ang kanyang musical career nang mag-audition siya sa The X Factor taong 2008. Hindi man pinalad na manalo, hindi nawala ng pag-asa ang 14 years old na si Liam. Taong 2010 nang muli siyang mag-audition sa X Factor kung saan isang standing ovation ang natanggap niya sa mga audience pagkatapos niyang kantahin ang Cry Me a River. Bagamat na-reject siya as a solo performer, ito naman ang nagbigay daan sa mas malaking oportunidad para sa kanya. Isinama siya sa iba pang performer na sina Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles at Zayn Malik o mas kilala bilang One Direction. Hindi nanalo sa naturang reality show ang grupo pero umalagwa ang karera ng boyband dahil maliban sa kanilang mga itsura, hindi maitatanggi ang talento nila sa pagkanta. Halos 200 awards ang natanggap ng One Direction. Nakabenta ng humigit 65 million albums, sold-out tours at tinaguri ang pinaka-successful na boyband na gumamit ng social media fandoms. Taong 2016 nang madisband ng One Direction para i-pursue ang solo careers ng ayon sa kanilang personal musical styles. Nagtuloy-tuloy naman ang pag-alagwa ng karera ng bawat miyembro ng One Direction. Nag-release ng solo single si Liam taong 2017 na naging certified multi-platinum sa US at UK. Naging number 3 din ito sa UK Singles Chart at number 10 naman sa US Billboard Hot 100. Nagsunod-sunod pa ang success sa mga inilabas na single ni Liam kung saan ginamit din sa moving 50 Shades Freed ang kantang For You na collaboration niya kasama si Rita Ora. Sa kabila ng kasikatan, hindi pa rin maiwasan ang mga problema na kinakaharap ng binata. Taong 2023 nang ma-ospital siya dahil sa kanyang kidney na naging dahilan ng pag-cancel sa kanyang first solo tour. Maliban dito, nalulong din sa mga gamot ang popstar at nag-struggle din siya mentally na nagsimula pa noong kasagsagan ng pagsikat ng grupong One Direction. Nanatili sa radar ng mga fans ang buhay at musical career ng bawat members ng boy band.
Pag-usapan natin ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari bago ang malungkot na sinapit ng former boy band member, singer-songwriter na si Liam Payne. Paalala lang po, kasalukuyan pa din gumugulong ang kaso kung kaya't maaring may mga detalye na hindi available para sa publiko. September 30, 2024, lumipad si Liam papuntang Argentina kasama ang kanyang girlfriend na si Kate Cassidy para magbakasyon at suportahan ang dating kagrupong si Niall Horan. Hindi maitatago ang saya ng dalawa sa kanilang bakasyon na makikita sa mga sinishare na videos at pictures ni Kate sa kanyang mga social media accounts. October 2, 2024, umattend ang dalawa sa concert ni Niall Horan sa Movistar Arena kung saan nag-share pa ng Snapchat ang popstar at sinabi niya na excited at masaya siyang makitang muli ang kabanda at kaibigan na si Niall. Makikita na nag-e-enjoy si Liam na masayang sumasayaw sa harap ng fans na umaasang magkakaroon ng reunion ang boy band na One Direction. Ilang araw lang ang lumipas, October 5 nang magpunta sina Liam at Kate sa Estadio Monumental de River Plate para panoorin ang concert ng isa sa miyembro ng pinakasikat na grupo noong dekada 60. Nag-perform si Sir Paul McCartney sa stadium ng 2 araw na tinaluhan ng libo-libong fans ng Beatles. October 11, makikita sa isang video na masayang nagpaunlak ng pictures at autograph si Liam sa kanyang mga fans. Ang iba naman ay nag-share sa kanilang mga social media ng kani-kanilang pictures at experiences kasama ang pop singer. Paglipas ng ilang araw, October 13, lumipad pabalik ng Florida, USA si Kate habang naiwan si Liam sa Argentina. Ayon kay Kate, 5 araw lang dapat sila magbabakasyon sa Argentina, ngunit na-extend ito ng 2 linggo at humaba pa dahil naiwan ang kasintahan. October 16, isang balita ang gumulat sa buong mundo nang ilabas ng Argentina Police ang pagpanaw ng former boy band member ng One Direction na si Liam Payne. Ayon sa unang report, nahulog mula sa balcony ng 2nd palapag ng Casa Sur Palermo Hotel ang binata sa Buenos Aires. Huli na ang lahat ng dumating ang medics dahil na rin sa mga tinamong pinsala ng binata. Sa initial autopsy na inilabas, internal at external bleeding ang sanhi ng pagkawala ng popstar. Hinihinalang tinapos ng binata ang sariling buhay dahil wala di umanong palatandaan ng mga defensive wounds o sign na itinulak siya. Wala di umanong foul play sa nangyaring insidente dahil mag-isa si Liam sa loob ng kanyang kwartong tinutuluyan. Matatandaan na inamin ni Liam ang pagkakaroon ng bisyo na naging dahilan ng pagpaparehab niya ng humigit 3 buwan taong 2023. Ilang buwan na daw sober si Liam bago maganap ang insidente. Wala din di umanong dahilan ng binata na tatapusin ang sariling buhay lalo na't nagsisimula na siyang tumanggap ng projects. Pagkatapos ma-release ang kanyang kantang Teardrops, pumirma na din ng kontrata sa Netflix ang binata para sa isang reality show. Ang pagbabakasyon ng magkasintahan na Liam at Kate ay nagpapakita din di umano na masaya ang relasyon ng dalawa dahil sa travel vlog update nila sa kanilang mga fans. Iba't ibang activities tulad ng bowling, horseback riding, panonood ng concert at pagkain sa mga restaurants ng magkasama ang laman ng kanilang mga social media accounts. Sa kabila ng statement na ibinigay ng Argentina Police, nagpatuloy ang investigasyon sa kung ano ang nangyari kay Liam Payne. Sa mga digital evidences na nakalap, nag-post pa ang binata ng Snapchat picture noong October 16 na makikita na nag-e-enjoy siya sa kanyang bakasyon. Shinare niya din sa kanyang fans ang magandang view sa kanyang tinutuluyan. Sa investigasyon, nadatna ng kapulisan na magulo at makalat ang kwartong tinutuluyan ni Liam. Maliban sa mga basag at sirang furniture, natagpuan din ang iba't ibang klase ng sa kanyang kwarto. Nakuha din ang isang whiskey bottle, lighter at cellphone malapit sa pinagbaksakan ng binata. Lumabas din ang emergency call mula sa isang staff ng hotel tungkol sa isang guest na nagwawala di umano. Ayon sa staff, mukhang marami nang nainom ang binata at mukhang lulong din ito sa
Nag-aalala sila sa kung anong pwedeng mangyari o gawin niya sa kanyang sarili, lalo pat naririnig nila ang ingay sa loob ng kwarto. 2 beses na daw silang tumawag para humingi ng tulong na ma-check ang kanilang guest. Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Bajo efectos de alcohol y estupefaciente, ¿no, señor? Sí, correcto. Me dijo Costa Rica, ¿a qué altura, señor? Discúlpeme. Costa Rica 6032. Sa paglabas ng huling autopsy, kinumpirma ang iba't ibang klase ng ang nakuha sa sistema ng former boy band member. Lumabas din na matindi ang mga pinsala niya sa ulo, mga binti at tiyan dahil sa pagkabaksak mula sa balcony. Maaari din daw walang malay si Liam nang mahulog siya dahil hindi nakaposisyon ang katawan sa tinatawag na reflexive posture na maaaring maprotektahan sana siya sa matinding mga pinsala. Sa mga nakalap na ebidensya, CCTV footages sa paligid ng hotel at mga testimonya mula sa mga testigo, 3 tao ang kinasuhan kaugnay sa nangyari kay Liam Payne. Hindi pa inilalabas ang kanilang mga pangalan pero isa dito ay sinasabing kaibigan ni Liam na buong araw daw niyang kasama bago ang insidente. Ang isa ay mismong staff ng hotel at ang pangatlo ay ang di umanong nagbigay ng sa binata. Samantala, isang multi-millionaire businessman naman ang lumutang dahil sa espekulasyon na siya ang tinutukoy na kaibigan ni Liam na kasamang kinasuhan. Itinanggi ni Rogelio Roger Norres na siya ang tinutukoy sa mga report. Dagdag pa niya, 3 beses siyang nagpunta sa hotel na tinutuluyan ng kaibigan pero umalis din siya 40 minutes bago nangyari ang insidente. Hindi daw niya pinabayaan at inabandona ang kaibigan dahil nakikipagkwentuhan si Liam sa lobby ng hotel nang iwan niya ito. Samantala, November 4 nang maaresto ang sinasabing 3 tao na may kinalaman sa pagkawala ng pop singer. Kinasuhan ng abandonment of a person ang kaibigan ni Liam na maaaring makulong ng 5 to 15 years kapag napatunayang pinabayaan niya ang sariling kaibigan. Ang 2 pang sospek ay kinasuhan ng may kinalaman sa pagbibigay nila ng pinagbabawal sa pop star na naging dahilan ng kawalan ng malay ng biktima na nagdulot ng pagkahulog niya. October 18 na magtungo si Jeff Payne para kilalanin ang labi ng kanyang anak at maiuwi ng United Kingdom. Halos 1 buwang nanatili ang mga labi sa Argentina ni Liam dahil na rin sa investigasyon at mga isinagawang test. Inilipad siya ng kanyang ama pabalik ng United Kingdom noong November 6, 2024 para sa pagsasaayos ng kanyang funeral service na gaganapin sa St. Paul's Cathedral. Hindi pa rin makapaniwala ang dating kagrupo ni Liam na sina Niall, Louis, Zayn at Harry Styles sa sinapit ng kaibigan. Sa Instagram ni Niall, sinabi niya na napakaswerte niya at dahil nakita at nayakap niya sa huling pagkakataon ang kaibigang si Liam. Patuloy na nagdadalamhati hindi lang ang naiwang pamilya ni Liam Payne kundi ang buong One Direction fandom.